Team Lu, i-play ang CCTV footage mula sa camera 3 para sa akin. Asawa ko, ang talino mo naman. Accidentally na send lang. Uy, ang linaw pala. Sa expression pa lang, astig na. Kailangan i-like to ito ng 10,000. Hindi pa sapat yun. Kailangan 100,000 likes. Layo. Kahit may video, anong silbi? Ako at si Shimoy magkapatid. Kung ipapadala niyo sa internet, may maniniwala ba? Sabi ko na kanina, ang tao ay gumagawa, ang Diyos ay nakamasid. Mula ngayon, bawat salitang sasabihin niyo, mas mabuting pag-isipan niyo muna. Kung hindi ako natatakot gumawa ng video muli. Kayo ba? Naniniwala ba kayo sa akin? Sa huli, ang nakagawa ng gulo ay ang kapatid mong babae. Ang bilis pala ng pagbabago ng mukha niyo. Akala niyo ba na kami ay tulad ng mga walang moral na security sa short drama? Huwag kayong mag-alala, kami ang magpapatunay sa inyo. Kayong dalawa, sinabi ng maliit na security guard. Sino bang maniniwala? Ngunit ako ang panganay ng pamilyang Lin. Kung susubukan niyo magpatunay para kay Shimo, pababayaan ko kayong umalis sa Haicheng. Panganay ng pamilya Lin, inabuso ang kapangyarihan at nangahas magsalita ng malaking biro, nahihimasok sa security. Ano sa tingin mo ang tanong? Galing! Di ba? Oo. Ang pinaka hindi namin kinatatakutan ay ang mga umaabuso ng kapangyarihan. Sila ay parang walang sapin sa paa. Di natatakot sa sapatos. Kayong dalawa, may matanda sa taas at bata sa ibaba. Talaga bang magpapatunay para sa kanya? Nakita niyo ba? Ito ang pribilehiyo na dala ng kapangyarihan. Isang maliit na pamilya Lin ay nangahas magsalita ng malaking biro. Sa tingin ko, kung wala kayong kapangyarihang sumuporta, paano pa kayo magiging arogante? Ha? Anong meron? Senyor! Halika dito! Laban! Bakit hindi nagpatuloy ang laban? Wala bang tatanggap? Para sa aking habang buhay na kaligayahan, kung mamamatay, mamamatay na. Mr. Fu, pasensya na. Tinatawagan ng assistant ni Fu Xiao. Ngunit, narinig ko kanina ay nag-hang up. Baka pwede mo ulit subukan. Baka maganda ang mood niya at sagutin ang tawag mo. Wang Lei, bukas, umalis ka na sa Africa para pakainin ng mga zebra. Sige na lang. Hindi namin kayang labanan ng ganitong malaking puwersa. Kung alam ko lang ito noon, hindi na sana ginawa noon. Walang problema. Kung hindi makita ang sekretarya ni Fu Xiao, hihingi ako ng tulong sa tao ng Dingsheng. Hindi ko alam kung sa'yo, ang Dingsheng ay itinuturing na makapangyarihan. Malamig bang kamay mo? Hawakan mo sa akin. Hindi na. Mainit ang lugo ng mga kabataan. Medyo marumi ang kamay mo. Hindi naman. Kakalabas ko lang, naghugas na ako. Medyo tuyo ang mga kamay mo. Siguro, dahil sa tuyong panahon, nakalimutan ko magdala ng hand cream. Meron ako. Hello? Miss President? Opo. Sige. May kailangan ng boss ko. Kailangan ko munang pumunta doon. Ay, ang boss niya talaga hindi ka pinapahinga. Sa weekend pa talaga pinapagawa. Trabaho naman to. Normal lang. Hoy! Pwede ka bang hindi ka magtrabaho? Ikaw ba magpapakain sa akin? Siguradong may emergency, kaya tinawagan ako ng boss ko. Hoy! Ano na naman? Ikaw bang magpapakain sa akin? Oo naman. Natapos na ba ang laro? Oo, tapos na. Kung tapos na, ayusin na natin ang mahalaga. Sasamahan na kita. Ay nako, talagang pupunta na talaga ako sa Africa. Ano nangyari sa'yo? Hindi ba komportable o may nararamdaman ka? Baka naman, dito na lang ako bababa. Medyo hindi talaga ako maayos ngayon. Baka ikaw na lang ang mauuna. Magkita na lang tayo sa susunod. Sige. Hindi ba gusto mo lang makipag-date? Ganun ba kalala? Shimo, 10 minuto na nakalipas. Yung katulong ng dancing group mo, bakit hindi ba dumarating? Miss President! Sinong nagpatawag sa'yo? Hindi mo na ba kailangan ng sahod? Tinawag ako ni Miss President. Miss Shi, may kailangan pa ba kayo sa akin? Akala ko, maaaring matawag mo ang CEO ng Dingsheng. Ngunit,
Ganito palang incompetent. Vice President? Paano naman ito posible? Ikaw ang vice-presidente ng Dengsheng? Hindi ba siya ang landlord? Paano naging vice-presidente ng Dingsheng? Ang tunay niyang katauhan ay ikatlong pinakamata sa Dengsheng. Sa isang business card lang, napaniwala niyo ako. Akala ko nga, CEO siya ng Dengsheng. Basahin natin. Lulu. Medyo pamilyar ang pangalang ito. Gamit lang ang opisyal na website ng kumpanya, malalaman mo ang kanyang katauhan. Kung hindi ka maniniwala, tingnan mo mismo. Maraming paraan para gumawa ng peking impormasyon. Huwag mo akalain na kapag inumak ang mga binti mo o nakatulong sa kama, ay maaari ka nang maging leader. May lang tao talaga na sinusukat ang iba sa sarili nila. Tuwing nakikita ko ang ganyang mataas na mukha mo, gusto ko itong sirain. Naalala ko na. Noong nakaraang company annual meeting, nasa stage siya. Bilang leader na nagsasalita at pinamamahalaan niya ang isang host. Bilang leader, ipapakita ko sa'yo kung sino ang tunay na responsable dito sa residential area na ito. Hello, Manager Yang. May taong nagpapanggap bilang vice-presidente ng Dengsheng. Punta po kayo rito. Maghintay ka lang. Sandali na lang at ibubunyag namin ang pagka-impostor mo. At sino sa inyo ang nagpapanggap na vice-presidente, ha? At sino sa inyo ang nagpapanggap na vice-presidente, Siya ha? yun! Habulin agad at ikulong! At saan mo naman nakuha ang tapang na yon, vice-presidente Lu? Hindi ko akala ikaw nga. Paano naman nangyari yun? Siya nga bang vice-presidente? Malapit ka ba kay Lin Meyer? Hindi. Lin Meyer, tingnan natin kung ano pang masasabi mo. Huwag mong isipin na dahil nakilala mong isang maliit na vice-presidente, na may malaking halaga ka na. Anong yung pinagmamalaki mo? Magpunta ka sa internet at tingnan mo. Ang trending topics online, wala na talaga. Akin na yan! Talagang wala na. Paano ito posible? Siya nga isang empleyado lang. Saan niya nakuha ang pera para tanggalin ang trending? Hindi kaya ng isang tao, ngunit kaya ito ng ating CEO. Ang CEO ng Dingsheng ay tinulungan si Shimo na tanggalin ang trending. Si Shimo nga pala, talagang may backer ng CEO ng Dengsheng. Maghintay ka lang! Ano bang relasyon mo sa CEO ng Dingsheng? Sasagutin ko lang tong tawag. Hello? Bumalik ka agad dito! Tch! Walang pusong media! Sinabi nila na mahilig akong mambabae. Ganito ba ako kagutom para pumili? Kailangan pang lapitan ng asawa ng anak ko! Kuya, tataas naman ang pressure mo ulit. Si Shimo at si Lijin ay rehistrado na, ngunit hindi natin pwedeng pabayaan ang kumakalat na chismis. Pumunta ka at tanggalin mo ang trending topic na ito. Naayos ko na, kuya. So ang trending topic na ito ay tinanggal pala ni Papa. Mukhang nakalimutan na ng boss ang tungkol sa pagtawag ko sa kanya. Hindi na kailangan pang pumunta sa Africa. Ang asawa mo at ako, ang chismis ay kumakalat na. Hindi mo alam na tanggalin ito at kailangan pa ako ang gumawa. Wala kang kwentang tao! Boss, hintayin mo ako. Kuya, matagal na pala itong trending topic na tinanggal. Kung natanggal na, ayos na. Suriin mo, sino bang bumili ng trending topic na ito? Sige. Ay. Mr. Fu, nagkamali talaga ako. Hindi ko nagagawin na patayin ang tawag niyo. Saan ka ba pumunta? Sa date po. Sa date? Habang ako at ang asawa ko pinagtatawanan, ikaw at ang asawa mo ay nag-iibigan. Hindi ko pa naman asawa yun. Simula ngayon, wala ka ng year-end bonus ngayong taon. Mr. Fu! O pupunta ka sa Africa. Hindi na mahalagang year-end bonus. Gusto ko lang manatili sa tabi mo, Mr. Fu. Kumusta na ang investigasyon sa relasyon ng asawa ko at ang CEO ng Dingsheng? Sige po, agad kong gagawin. Bibigyan kita ng isang araw pa. Kung hindi mo pa rin makita, wala ka rin year-end bonus sa susunod na taon. Sisikapin kong mahanap agad. CEO, ang mga account ng Yulin Company ay talagang halos pareho sa nawala sa mga taon na ito. Ang papa ko na noon ay matagal ng empleyado ng kumpanya. May balita na ba? Ang ginang na si Xu Foleng noon ay nakabahagi rin sa proyekto na nagdulot ng pagkalugi sa Xi Family Group. Ang isa pang si Mr. Wang Jinhai ay malapit kay Ginoong Xi, ngunit hindi nakibahagi sa proyekto. Malapit pero hindi nakibahagi, dito siguradong may kakaiba. Ayusin ang schedule, tulungan mo akong makipagkita sa kanila pareho. Sige po. Oo, ilagay sa online na si Lin Meyer ang mastermind. Ipakita sa lahat para maranasan niya rin ang mapagtawanan ng tao. Naipadala na ng full group. Marami na ngayon nananakit kay Lin Meyer sa internet. Bakit may video sa sinang full group? Ginawa kaya ito ni Lijin?
Mr. Fu, ang video na ipinadala namin ay na-share ng CEO ng Dingsheng. Siya na naman? Bakit siya na naman? Narinig ko na ang CEO ng Dingsheng kakatapos lang bumalik sa bansa. Sabihin mo, ganito ba siya kasigasig hindi para sa asawa ko? Tara na! Gusto ko makipagkita sa kanya! Gusto ko makipagkita sa kanya! Mr. Fu! Bakit lumabas ang ginang mula sa eksklusibong elevator ng CEO? Tara, sundan mo! Ikaw pala. Hindi ko inaakala na makikilala pa rin kita. Ako ang anak ng babaeng si Shekian siya noon. Bakit ka dumating dito, CEO ng Dingsheng? Proyekto na magit 10 taon na. Bakit mo gustong ipakita sa akin ito? Ang proyektong ito ay ginawa niyo ng papa ko noon. Gusto kong malaman ang mga detalye at pati na rin kung bakit si Wang Zinhai na malapit kay papa ko hindi nakibahagi sa proyekto niyo. Nakita mo na ba si Wang Zinhai? Hindi pa. Hindi kayo nagkakasundo ng papa mo. Hindi mo alam? Bakit mo akalaing sasabihin ko sa'yo? Nagtanong ako. Noon, ikaw ay labis natuto na makibahagi ang papa ko sa proyektong ito. Pero nung nagkaroon ng problema sa pondo ng Shi family, ay sinuportahan mo ito ng buo. Bakit kaya ganon? Gusto mong alamin kung bakit nag-crash ang financial chain ng Shi family? Oo. Ipakita mo sa akin ang determinasyon mo. Inumin mo lahat sa mesa. Sasabihin ko sa'yo. Ang ginang ba ay nakikipag-usap sa Dingsheng para sa proyekto? Legion, bakit nandito ka? Tama ng pag-inom. Legion! Sige na, tama ng pag-inom mo. Ano pa bang dapat inumin? Ako na lang. Tama na. Anong ginagawa mo? Pasensya na. Legion! Tama na siguro. Ang proyekto, ibigay mo sa kanya! Anong proyekto? Anong kalokohan nito? Hindi ba gusto mong tulungan ang CEO ng Dingsheng Group na pumirma ng proyekto? Honey, hindi ka pwedeng uminom. Umalis na kayo. Pasensya na, CEO Su. Ay, tara na. Asawa ko, tara na. Huwag kang uminom ng sobra. Dandaan ka lang. CEO Fu! Team! Assistant Wang, bakit nandito ka? Ako ay sasamahan si Mr. Fu. Wang Lei, bumalik ka na muna doon. Ano bang ginagawa mo? Hindi mo pwedeng bastusin si Assistant Wang. Ay nako, uminom ka kasi ng sobra. Hindi ako makakauwi. Wang Lei, hindi mo na ba pinapansin ang mga sinasabi ko? Isasama kita. Pasensya na, uminom ng sobrang asawa ko. Anong ginagawa Wala mo? namang kailangan ng wheelchair si CEO Fu ngayon, honey. Honey! Ano na? Ano na? Ikaw, bakit mo tinatapuhan ng kasal? Ginawa mo ba ito para sa CEO ng Dingsheng? Kahit pa. Huh? Kung bukas ay nagkaroon ng blackout ang memorya ni CEO Fu, anong sasabihin ko sa kanya? Ako mismo ang CEO ng Dengsheng. Sinasabi kong ginawa ko ito para sa kanya. Kung ganun, mas gusto mo ba siya o ako? Pareho ko kayong gusto. Honey, alam ko na anak ka ng pamilya Lin. Hindi mo ba ako mamahalin dahil wala akong pera? May isang maliit na sikreto din ako. Talagang napakayaman ko. Sige. Gusto ko. Mayaman ka man o hindi, gusto pa rin kita. Mishi, isasabay ko na kayo pa uwi. Nasa ibaba ang kotse. Sige. Tara na, honey. Fully Jin, bakit malapit ka sa babaeng ito? Baka gusto niyang gamitin ng babaeng ito para makalapit sa Dingsheng at labanan ako sa Fu Group. Hindi ko siya papayagang manalo. Gusto ko. Mayaman ka man o hindi, gusto pa rin kita. Kung direktang sasabihin ko sa asawa ko ang aking tunay na pagkakakilanlan, yung tinatawag na CEO ng Dingsheng, siguradong hindi na atake sa aking asawa. May balita ba galing sa batang ginoo ng pamilyang Fu? Sa batang ginoo ng pamilyang Fu? Wala pong balita. Yung hiling charity auction, talaga namang si Fu Xiao yun. Nakita mo na si CEO Fu? Honey, may gusto kong sabihin sa'yo.
Sandali, may gusto kong sabihin muna sa'yo. Honey, buti na lang at nung tumakas ako sa kasal, nakilala kita. Yung dati kong pagkakasalan, sobrang nakakainis talaga. Bakit nakakainis naman siya? Yung utak niya, palaging puro babaeng iniisip at araw-araw nagpapanggap na may sakit para kunin ang sipat siya ng iba. Kung ako ang ikakasal sa kanya, babalain ko ang dalawang paa niya. Hindi tama. 3. Tama ang ginawa mo. Diba? Honey, ano nga ba yung gusto mong sabihin kanina? Sino ba kasi nagpakalat nito? Ako yung nagpapanggap na may sakit. Tama, honey. Naalala ko ng gusto kong sabihin sa'yo. Bakit ka kahapon pumunta sa Dingsheng Group? Pumunta ako sa Dingsheng Group para hanapin ang CEO para tumulong sa maliit na bagay. Magpa-imbitasyon tayo ng pagkain. Hindi naman pwedeng may utang na loob. Hindi na kailangan, abala na siya. Pero sabihin lang natin. Halika, tawagan mo siya. Sasabihin ko sa kanya. Wag na. Talagang hindi na kailangan. Kamakailan ay nagpunta siya sa ibang bansa. Ang CEO ay abala ngayon. Hindi mo na babalik sa high C. Ang sablay naman ng pagkakataon. Oo. Malaki ang negosyo niya. Minuto-minuto ay milyon-milyon ang kita. Talagang abala ang tao. Mahal ang tawag sa telepono, honey. Pumasok ka na din at magpahinga. Honey! Sa susunod, hindi mo na kailangan pang istorbohin ng iba. Tutulungan ka ng hobby mo. Sige. Mm. Si Legend ay isang ordinaryong tao lang. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya ang tungkol sa aking paghihiganti at ipapasok siya sa panganib. Wang Lei, yung tungkol sa pagpapanggap kong may sakit sa paa, nasabi mo ba ito sa ibang tao? Siyempre hindi. Nakasilang bibig ko. Sige. Tignan mo rin kung may iba pang nakakaalam tungkol dito. Mr. Fu, anong nangyayari? Hello? Bumalik na ang kuya. Tignan mo nga. Maganda ba itong bulaklak? Walang kwenta. Pero, siguradong magugustuhan nito ni Shimo. Alam ko. Gusto mo lang siya dahil sa connection niya sa CEO ng Dingsheng. Sayang nga. Sino bang pumipigil sa'yo na may asawa ka na? Huwag mo nang abalahin si Shimo. Grabe. Grabe talaga. Sa'yo na lang yan. Kapag nakasama ko na si Shimo, ang pamilya Fu ay akin lang. Ang bango nito. Mr. Fu, mukhang nakita ni Fu Shen yung kagabi. Nakasama mo si Mishi. Magpadala ka ng tao. Bantayan siya. Sabihin sa akin kung may balita. Opo. Magpadala pa ng 2 bodyguard. Protektahang mabuti ang asawa ko. Tito Wang, Momo! Ang laki mo na! Halika! Umupo ka! Ay nako, kung hindi dahil sa nangyari sa papa mo, huwag na natin pag-usapan pa. Mula ngayon, kung may kailangan ka, diretso ka kay Tito Wang, ha? Opo, Tito Wang, naiintindihan ko. Pero ngayon, nasa pangalaga ako ng CEO ng Dingsheng. Kilala mo ang CEO ng Dingsheng? Opo. Sabi pa nila, ang isang lote sa ilaga ng lungsod ay ipapagawa sa akin. Ako ay isang babae lang. Paano ko kaya pamahalaan ang ganitong malaking proyekto? Kaya ginawa ko na lang. May bagong lote sa hilaga ng lungsod? Bakit hindi ko alam? At sabi ng CEO, ang lote na ito ay may bebenta ng hindi bababa sa 2 bilyon. Talaga bang sinabi ng CEO ng Dingsheng yun? Siyempre, hindi niyo ako linilangin. Ipagkita mo ang dokumentong ito kay Tito. Walang ibang ibig sabihin, hindi ako mandadaya. Hindi, Tito. Ang batang babae na ito ay wala pang alam. Pero ngayon, wala pa rin impormasyon tungkol sa lote. Hindi rin siya dapat lubos na pagkatiwalaan. Tinatanong ko lang. Tito Wang, talagang mukhang interesado ka sa lote na ito. Kung tama ang presyo, Shimo, pakasalan mo ako, Mr. Fu! Kilala na ba kita? Minsan pa lang kita nakita, agad na ako na-inlove sa'yo at ang proposal na ito ay pinag-isipan kong mabuti. Mula ngayon, ikaw ang misis ni Mr. Fu. Lumayo ka. May sakit ka ba? Kung may sakit ka, pumunta ka sa doktor. Bakit hindi mo ko pakakasalan? Isipin mo, sa hinaharap, ang Fu Group at ang Dingsheng ay magsasama-sama. Ito ay walang katapusang kayamanan at karangyaan. Fu Family at Dingsheng? Sino ka naman? Ako ang tito ni Momo. Tito. I-udyok mo naman ako kay Shimo. Isipin mo, sa hinaharap, pagsasama ng Dingsheng at Fu ay magiging pinakamayamang tao sa mundo. Mukhang hindi simpleng relasyon ang Shimo at CEO ng Dingsheng. Tama, Momo. Ganitong magandang pagkakataon. Bakit ka pa nag-aatubali? Oo nga.
Ako ay kasal na. Ano? Tama, Tito Wang. Kung gusto mo talaga ng lote na ito, maaari kitang unahan na ibenta to sa'yo. Kahit ang binatang Fu ay lumalapit kay Shimo, mukhang totoo na ang relasyon ni Shimo sa Dingsheng. Hindi ko pwedeng palampasin ang lote. Hindi ko pwedeng palampasin ang mga lokal na kaganapan. Hello, CEO Lin. Napakaswerte dahil dumating sa tamang oras sa CEO Fu. Nang nagpadala ka ng video, bakit hindi mo sinabi sa akin? Ngayon, kasabay ng nainis ang Fu family at Dingsheng Group, ang video na niloko ng iba ay nailathala na online. Dahil dito, bumagsak ang kalahati ng stock ng Lin family. Talagang si Shimong may sala. Papa, kailangan mong humanap ng paraan para maligtas ako. Ngayon, si Shimo ay may Fu family at Dingsheng na sumusuporta at gusto mo pang maghiganti? Agad kang magpaumahin kay Shimo! Ano pang silbi ng paumanhin? Matagal na silang may alitan. Bibigyan kita ng 1 linggo. Kung pagkatapos ng 1 linggo, hindi pa rin tumaas ang stock ng kumpanya, hindi ko problema kung saan ka pupulutin. Ano sinasabi mo? Matanda na ako at tumahimik ka na. Mr. Lin, may isang magandang lote ang Dingsheng na nagkakahalaga ng mahigit 2 bilyon. Anong lote? Sa North City. Ipadala mo muna ang impormasyon. Pag-iisipan ko muna. Boss, si Fu Shanyu ay nagpropose sa asawa mo. Ang kapal talaga ng mukha ng taong yan. Sino to? Baka galing sa Dingsheng. Oo nga pala, kumusta na ang investigasyon sa pagpapanggap kong may sakit? Sino ang nag-leak? Iniimbestigahan pa, malapit na. Manager Africa, malapit na ang rotation mo. Agad kong i-check. Bumalik ka dito. Kumusta ang investigasyon sa CEO ng Dingsheng? Sobrang misteryoso. Ang alam namin, nagaling siyang abroad. Walang ibang lead. Pero malapit na ang auction event ng Dingsheng. Dapat andun din ang CEO. Kumuha ka ng ticket. Walang problema. Momo, paano ibibenta ang lote na yun sa auction? Pasensya na, Uncle Wang. Ngayon, ayaw ng CEO ng Dingsheng na ibenta ang lote ng mura. Kung gusto mo ito ngayon, kailangan mo itong bilhin sa auction. Pakiusap, pagbigyan sana ko ng CEO ng Dingsheng. Maliit lang impluensya ko. Pero Uncle Wang, ako ang namamahala sa auction na ito. Kung kailangan mo ng tulong sa pamangkin mo, sabihin mo lang. Sapat na ang sinabi ko. At kung sakaling hindi niya bilhin, paano na yun? Siguradong bibilin niya. Tiyaking maayos ang lahat. Tama. Yung huling proposal ni Fudasha sa akin, siguradong may magbalik na pambasto sa kanya. Sikasuin ko. Huwag kang mag-alala. Tinitiyak kong si Fudasha, hindi niya makakalimutan buong buhay niya. Lulu, hindi mo ba sinabi sa iba ang tungkol sa peking tumor ni CEO Fu? Wala akong sinabihan. Maigpit ang bibig ko. Si CEO Fu bang nagbigay sa'yo ng problema? Paano naman? Sino ba ako? Hindi ba't iniintindi ko lang ang sitwasyon mo? Ngayon naghahanap siya ng taong nag-leak ng impormasyon. Baka abutin ka niya. Fu Xiao. Ano ba? Bakit ka nandito? Ay, huwag mo na siyang alalahanin. Fu Xiao. Tuloy tayo sa pag-inom. Lumayo ka na. Yuwer, miss na kita. Fu Xiao, ano nangyayari sa'yo? Kung makukuha natin agad si Fu Chenyu, mag-aalala pa ba tayo sa pagbagsak ng stock ng Lin family? Ihatid kita sa taas para magpahinga. Huwag mo kong hawakan. Sige na. Umalis na tayo. Lin Yue, hintayin mo ako. Honey, late na akong nakauwi. Honey, ngayon nakita ko si CEO Fu. Si CEO Fu? Aling CEO Fu? Yung batang Fu sa pamilya Fu. At nag-propose pa sa akin. Naiisip niya na si Fu Chenyo ay ako, honey. Actually, ako ay... Hello? Si Mr. Fu na naman? Hindi mo ba sinabihan si Lin Mir? Hindi ba ito na-leak?
Pinadala kong info kay Lin Weir sa pamamagitan ng mga tauhan ng pamilyang Lin. Maayos ang ginawa mo. Si Fu Xiao ay kilalang playboy dito. Kapag gusto niya, ibinibigay niya ang gamot at pagkatapos ay hindi responsable. Para bang nagbigay ako ng hustisya. CEO, naayos na lahat ng bagay. Kaya, magkakaroon ulit ng chismis. Magagamit na. Alam ko na. Pasensya na, honey. Ano nga ba yung sinabi mo kanina? Gusto kong sabihin, ako ay... Gusto kong itanong, anong tingin mo sa pamilya Fu? Ang pamilyang Fu? Nung namatay ang papa ko, ito ay isang murder. At tinulungan pa ng pamilyang Fu si Lin Jianggu na takpan ito. Sa buong buhay ko, hindi ko kayang maging kaibigan ng pamilyang Fu. Gusto mo bang wasakin ang pamilyang Fu bilang paghiganti? Hindi. Hindi lang pamilyang Fu, at pati ang pamilyang Lin. Gusto kong maranasan nila ang pakiramdam na parang daga sa kalsada. Hindi ko inakala na may ganitong galit ka rin. Maaari kitang tulungan maghiganti. Hindi na kailangan. Ang galit ko, ako mismo ang haharap. Ayokong may iba pang madamay dahil sa galit ko. Pagod ka na ngayon. Magpalit ka na ng damit at magpahinga. Ako ang walang kwenta. Hindi ko kayang protektahan ng mahal ko ng buong puso. Tito Wang, matagal mo nang kasama si Lin Jianggu. Ilang taon na rin. Siguro may mali rin siya minsan, hindi ba? Siya ay laging maingat at mahinahon. Ano ang mali niya na pwede kong patunayan? Kung hindi mo maibigay ang gusto ko, hindi ko rin may bibigay ang gusto mo. Ay nako, Shimo. Kung ibebenta mo ang lupa kay Tito Wang, pwede pa ba tayo magkipag-ugnayan? Sino man ang bumili ng lupa, hindi naman ito lugi. Bakit ko ibibenta sa'yo? Sandali, ibibigay ko. Alam ko na, si Tito Wang ay may... Tito Wang, ikaw ba ang kumuha ng litrato? Huwag mo nang itanong. Ang unang target mo, hindi ba si Lin Jianggu? Ibigay mo ang litrato sa akin at ang lupa. Ibibenta ko sa'yo. Kung ganun, gawin mo rin ang tama. Ibigay mo rin ang base bid ng ibang kumpanya sa akin. Sige. Tito Wang, ito ang lahat ng base bid ng mga bidder. Ibinigay ko rin sa'yo ang gusto mo. Shimo! Ang tanga-tanga mo talaga. Ano ba nangyayari sa inyong dalawa? Hindi mo ba nakikita? Kami ay magka-partner. Walang iya kayong dalawa. Ang negosyo ay parang digmaan. Naiintindihan mo ba? Ngayon, ituturo namin sa iyo ang leksyon. Kayo! Iniimbitahan ang kinatawan ng organizer. Para kay Shimo, mukhang talagang maganda ang relasyon niya sa CEO ng Dingsheng Group. Ngunit siya ay kinatawan. Gagawa kaya siya ng daya? Sa tapang niya, maglakas loob kaya siya? Dahil dito, magsisimula na ang bidding. Iniimbitahan ang mga kinatawan ng kumpanya. Ibigay ang inyong mga bid sa taga-suri. Ang lupang ito ay sa amin lamang. Ayon sa desisyon ng Dengsheng Company, ang lupang hilaga na lungsod ay nakuha ng Shixing Group sa halagang 20 bilyon. Salamat sa lahat. Salamat sa pagkakataon. Hindi patas. Ang financial report ng Shixing ay lugi na sa loob ng 10 taon. May sapat ba siyang pera para bilhin ito? Oo nga. May pera ba siya para sa lupa? Parang wala naman. Mr. Lin, nakita mo rin. Ngayon lahat ay nagdududa sa'yo na hindi mo kayang pundahan ito. Ganito na lang. Ngayong oras din, bayaran mo na ang lupa para matahimik ang mga nagdududa doon sa lugar. Wala namang patakaran na bayaran agad pagkatapos mag-bid. Bakit mo ko pipilitin na bayaran agad? Kita mo rin naman, lahat ay nagdududa. Mahirap din sa akin. Mr. Lin, halika, bayaran mo na. Sabi ko kanina, bakit hindi ka kumilos? Naghihintay ka lang dito sa akin. Kung kaya naming mag-bid, syempre kaya naming bilhin. Gusto mo lang mapawalang bisa ang kontrata. Hindi niyo naman kayang bilhin. Paano ko pa may tuturing na mapawalang bisa ang kontrata? Sino ang nagsabing hindi namin kayang bilhin? Hindi pwede swipe. Swipe complete. Talagang na-swipe nga. Mahal ko, masyado kang padalos-dalos. Gusto lang nilang mabili ng mura para linlangin ang lupa na ito. Nasaan ang security? Security! Sino sila? Ito ay bidding meeting. Hindi pwedeng kahit sino lang papasok dito. Anong klaseng tao ka? Normal lang ang transaksyon namin. Benta at bili. Kanina ay na-swipe na ang card. Ngayon, parehong pera at lupa. Salamat sa malaking halaga na dinala ng anak ko. Kaya pala, kahit sino pwedeng pumasok. Pera at lupa, di ba? Ay, asawa ko.
Huwag kang mag-alala. Masyado kang maaga dumating. Pabayaan mo siyang magalak ng kaunti. Sasabihin ko sa'yo. Ang lupa sa ilaga ng lungsod ay mga lumang libingan. Dapat ko pa silang pasalamatan. Dinala ang malaking halaga para punan ang abala na ito. Gusto mo ba ako lokohin para ibalik ang lupa? Akala mo ba tanga ako? Hindi ko siniyasat ang lupa? Hindi pwede. Nakita ko ang mga dokumento. Nakita ko ng lahat. Bakit ka pa nagpa-play safe, Uncle Wang? Ngayon, hawak na natin ang pera. Hindi mo na kailangan pang makipagsabuatan kay Len Jianggu. Binigyan mo ako ng peking dokumento. Kasama pa siya sa pakanalaban sa akin. Paano naman nangyari yun, Mr. Lin? Ilang taon na ang pagkakaibigan natin. Paano ko pwedeng sirain ka para lang sa babaeng ito? Lalo na, ang 2 bilyong yun. 800 milyon na akin. Uncle Wang, hindi ko ba sinabi sa'yo? Ibabalik ko ang 800 million sa'yo. Tigil lang pag-arte. Ngayon, hindi na makaka-recover si Len Ikaw, Jianggu. Shimo, walang iya ka talaga. Huwag kang magsalita ng kalokohan. Sige. Kung gusto mo, Uncle Wang, ipagpatuloy ang pag-arte. Sasamahan kita sa pag-arte. Hindi ba sige ng Lin yan? Ayon sa balita, magkasintahan daw ng lubos ang mag-asawa ng Lin. Hindi ko akalaing palabas lang pala. Inakala mo talagang niloloko mo ko? Ikaw mismo ang nagudjok sa akin noon. Kailan mo kinuha ang litrato? Hindi ko rin ba ginawa ito para mapanghawakan ng lupa? Kung hindi ko ibinigay ang litrato sa kanya, paano ko malalaman ang base price na ibinigay sa atin? Plano na pala ito mula sa simula. Hindi ko inasahan na may laro pala dito sa loob, mahal ko. Wang Jiansai! Hindi kita pinapabayaang hindi patas! Ngunit ganito mo ako planuhin! Ha! Mr. Lin! Mr. Lin! Tingnan mo. Nagsimula na ang gulo. Ha? Yan ang puhunan ko sa buhay! Pinagplanuhan kita! Tuwing may malaking proyekto, ikaw ang nakakain ng karne! Ako ang may sabaw! Aso man sa aso. Nagkakatuwa rin pala. Ikaw! Ang eksenang ito ngayon ay espesyal kong inayos para sa inyo. Kumusta? Masaya ba? Ito'y pandadaya sa negosyo! Bilisan nyo! Ibalik nyo na ang pera sa amin! Isa ka lang malait na empleyado ni Yuelin. Wala kang karapatan na maging kinatawan sa auksyon na ito! Tama! Ikaw, tagapagsalita, tawagin ang totoong responsable! Ang 2 bilyon namin! Kailangan nyo ibalik agad! Ako ang kinatawan dito. Hindi niyo ba narinig kanina? Pera at kalakal? Pero sabi mo, maganda ang lupa! Sa auction na desisyon ng buyer, ang mahalaga ay magpasya kayo. Walang karapatan na humingi ng refund. Sadyang ginawa niyo ba ito? Gusto mo bang magiganti sa ama mo? Uncle Wang, sobra mong iniisip. Ito lang ay isang auction. At nabenta na ang lupa. Kaya natapos ng auction. Ang ulang yaka talaga! Maliit na ulang hiya! Ano bang ibig mong sabihin? Kung hindi nyo ibabalik ang 2 bilyon, walang makakaalis dito! Kung ako sa'yo, wala kang karapatang makipagtalo sa akin! Mag-ingat ka, baka hindi ka na makakatungtong sa Heishi! Ikaw? Hindi ko alam kung sapat ba ang pagkakakilanlan bilang batang ginoo ng Fu. Batang ginoo ng Fu? Batay sa iyo lang. Ang pamilya Fu ang pinakamayaman sa Heishi. Ikaw na hindi alam kung saan kang manggaling, nagpapanggap kang batang ginoo ng Fu. Ngayon ko lang nalaman. Kung minsan, kailangan mo talaga ipakita ang lakas, hindi na rin masama. Pumunta ka dito agad. Ang galing mo magpanggap. Tumawag ka ba ng mga extra? Mr. Lin, ngayong lupa na ito ayon sa proseso. Nabili niyo na lahat. Ngayon, kung gustong sirain ng kontrata, babayaran mo na 3 beses ang halaga. Gusto mo ba 20 billion o 60 billion? Shimo, ang tindi mo talaga. Titiyakin kong hindi ka makakabuhay dito sa Heishi. Sige, aabangan kita. Oo, paalala lang. Kung hindi babayaran ang multa sa kontrata, tatawag ako ng pulis. Ikaw, anong ginagawa ninyo? Mr. Fu, dumating ako sa tamang oras, di ba? Mrs. Fu, ngayon, sa unang sandali na nasa panganib ka, agad akong tinawagan ni Mr. Fu. Ang maliit na tauhan ngayon, ako nang bahala. Mr. Fu? Mrs. Fu? Hindi ba dapat magbigay ka ng paliwanag sa akin? Mrs. Fu, napaka-importante mo sa aming presidente. Lahat ng mga taong nanghas manakit sa'yo ngayon, wala ni isa ang makakaligtas. Honey, pakinggan mo ang aking paliwanag. Hindi. Pag natapos dito, ayusin natin ang lahat. Hindi niyo lang kinikilala ang pagkakakilanlan ni Ginong Fu. Alam niyo ba kung sino ako? Ikaw ay ang espesyal na katulong ni Mr. Fu. Naiintindihan niyo na ba? Alam ng lahat na si Mr. Fu ay karaniwang nasa wheelchair at may tumor. Ang kanyang mga paa ay maayos naman. Espesyal na katulong. Ginagamit mo ba ang pangalan ni Mr. Fu para manloko dito? Hindi ka ba natatakot na matuklasan ito ng pamilya Fu? Tinawag talaga ako ni Mr. Fu. Pwede ba akong makaalis? Nasa wheelchair ako dahil tamad akong maglakad. Walang batas na nagsasabing na ang wheelchair ay para lang sa may tumor sa paa. Mr. Fu, ang talino mo sa pananalita ha?
Ang babaeng ito, hindi karapat-dapat tulungan ka. Tumakas siya sa kasal mo para pakasalan ng ibang lalaki. Oo nga. Ako nga ang tinutukoy mo bilang ibang lalaki. Hindi ba tumakas sa kasal si Shimo? Paano pa rin siya Ang magpapakasal tawag sa'yo? namin dito ay tinadhana na sa langit ang aming kapalaran. Tama. Mr. Fu, si Shimo ay may tuturang ding anak ko. Ngayong nangyari ito, mas mabuting kalimutan na lang. Hindi pwede. Ikaw ay aking kaaway. Anong ibig sabihin nun? Hindi imposible. Ang kaaway ni Shimo ay kaaway ko na rin. Simula ngayon, putulin ang lahat ng pagkikipagtulungan ng Lin at Wang sa pamilya Fu. Ginoong Fu, ako rin ay naloko ni Lin Jianggu dahil nakuha ko kay Xiaomo ang halagang 2 bilyon. Huwag mo namang putulin ang pagkikipagtulungan ng Wang sa atin. Traidor ka talaga! Ano ka ba? Matagal ka nang naalis sa pagmamana ng pamilya Fu. Wala ka namang karapatan. Baka mabilis ka sa balita. Kung may karapatan man ako, ang resulta ng Lin ay pinakamatibay na patunay. Wang Lei, anong hinihintay mo? Shimo, ginagawa mo ba ito sa akin? Honey, Mr. Fu, nung huli kitang tinawagan, palagi ako may konsensya. Ngayon, natanggap ko ang iyong mensahe. Agad akong dumaan sa 3 shortcut. Napakagaling. Sa susunod na 10 taon, wala ka ng bonus sa katapusan ng taon. Honey, ano ba yan? Nagkakainis hindi ba? Nagpakasal siya sa akin, pero tinago niya. Ikaw, tumakas ka sa kasal, wala ring silbi. Pero, napangasawa mo pa rin ang panganay ng Fu. Niloko niya ako para pakasalan. Gets mo ba? Kung alam ko lang noon na siya ang panganay ng Fu, hindi na sana ako nagpakasal sa kanya. Pero, hindi rin natin sinabi sa kanya ang ating tunay na pagkakakilanlan. At para sa kanya, sinira mo pang isang painting na 50 million. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ako ng 50 million. Ano bang ginagawa mo? Tinawag kita rito para sabay tayong pagsabihan siya. Bakit lagi kang pumapasok sa usaping yun? Nagpagrehistro na kayo. Ano pa bang pwede? Hindi mo plano magdiborsyo? Sigurado akong kakayanin ko ang pamilya Fu. Kaya hindi ka makipaghiwalay. Depende sa kanyang saloobin. Pero, talaga bang handa siyang isukong napakaraming yaman ng pamilyang Fu para sa'yo? Mahirap hulaan ng tao. Paano kung malalaman? Honey! Boss, dumating ng 50 million. Pakinggan mo naman ang paliwanag ko. Ano pang hinihintay mo? Habulin mo na siya! Honey! Honey, hindi ka pa ba kumain? Binili ko ang mga paborito mong pagkain. Hoy! Kamusta? Binili ko na ang tiket papuntang Africa. Ano? Suriin mo kung sino ang mga taong maaaring nakita si Shimo kamakailan sa loob ng 3 araw. Kung hindi pa niya ako pinatawad, diretso ka sa Africa. Huwag ka nang bumalik. Aayusin ko agad ang pagsusuri. Ay... Dumating ka na. Umupo ka. Ngayong pagkakataon, mapapasabak natin si Lin Jianggu sa sariling bitag. Salamat sa mga impormasyong ibinigay mo, Tita Su. Ito ang nararapat para sa'yo. Hindi na ako magpipigil sa'yo. Hindi talaga ako nagkamali sa'yo. Talagang karapat-dapat ipagpatuloy ang legacy ni Lao Shi. Ako naman, umaasa lang sa aking kabataan. Kaya nakapagpabaya kay Lin Jianggu at iba pa. Tingnan mo. Ito ang mga impormasyon na kalap ko sa loob ng mga taon. Sana makatulong to sa'yo. Ang dami mo ring nakalap. Ito ay iilan lang sa iceberg ng kanilang mga krimen. Hindi pa ito sapat para tuluyang pabagsakin sila. Ito palang mga ebidensya na pinagsama ng pamilyang Fu at Lin Jianggu sa money laundering. Ingatan mo itong mga ebidensya. Kapag inilabas mo ito, wala nang maiiwan na Lin at Fu sa kapangyarihan. Tita Su, ang galing mo talaga! Naghahanap ka ng ganitong karaming mahalagang ebidensya. Ikaw na talaga, Tita Su. Hay nako, malapit na rin akong mag-retire. Wala na akong lakas para makipag-ikot sa mga tao sa pamilya Fu. Ang totoong naghanap ng mga datos na ito ay isa pang tao. Momo, talaga naman nakahanap ka ng mabuting asawa. Lalabas na ako. Asawa ko. Honey! Hindi ko sinabi ang aking pagkakakilanlan para hindi ka magkaroon ng distansya sa akin. Isang dakilang Mr. Fu, kailangan pa rin ng pagmamahal? Kung hindi kita nakilala sa ibang bansa noon, tiyak akong mag-iisa ako hanggang sa katapusan. Ikaw ang aking first love. Alam naman ng lahat kung paano magsalita ng ganito. Ako, allergic ako sa ibang babae.
Kapag hinawakan ko sila, namumula agad ang balat ko. Kalokohan lang yan. Kalokohan mo lang yan. Totoo! Ang makilala kita ay ang pinakamalaking swerte sa buhay ko. Bitawan mo ako! Alam ko kung anong iniintindi mo. Kung paano mo gustong labanan ng pamilya Fu. Tutulungan kita ng buong puso. Pero kung tuluyang wala ng pamilyang Fu, anong gagawin mo? Wala na. Kinain mo na lahat sa akin. Hindi ka naman mahihirapan pakainin, hindi ba? May bahagi rin ng pamilyang Fu na dapat pagbayaran at kailangan ng kunin ng pera. Depende sa ipapakita mo. Sige. Aking Reyna, may utos pa ba kayo sa akin? Ano pong kailangan mong gawin? Tama na. Huwag ka na magpatawa sa akin. Oo. Ang 2 bilyong nakuha ko kay Len Jianggu ay maliit lang na bahagi ng kayamanan ng pamilya ko na tinatamasan niya sa pamamagitan ng pandaraya. Kailangan kong makuha ang orihinal na ledger ng Yuelin Company para may balik ang kayamanan ng papa ko at ipapakulong ko si Len Jianggu para harapin niya ang hustisya. Kaya ko namang puntahan ng Yuwelin at kukunin ang ledger para sa'yo. Hindi ba mas madali yun? Hindi mo ito makukuha. Dahil ang susi sa financials ng Yuelin Company ay nasa kamay ni Len Jianggu at ang kanyang mga tauhan. Kung direktang mong kukunin mo yun, may paraan silang sirain ito. Tumigil ka. Ikaw ay tinanggalan sa iyong trabaho at hindi ka na maaaring magpatuloy sa iyong posisyon.